Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito po yung huling Sunday ng taong 2025. Ito po yung pang-52 weeks ng taong 2025. At sigurado magkita-kita na po tayo 2026 na. Pero bago pong lahat, at napakasarap pong isipin, alalahanin yung kabutihan ng Panginoon sa ating mabuhay sa loob ng isang taon. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Psalm 103, verses 1 up to 5, nais ko pong basahin sa magandang balita Biblia. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ang paksa ng mensahe ng Panginoon, the end of the year, ang katapusan ng taon. So the end of the year is a sacred pause, or it is a time to reflect, it is a time to release, and it is a time of realign. Ang bawat taon ay nagtatapos. Bawat taon ay meron tayong 365 days. At bawat taon ay meron tayong 52 Sundays or 52 weeks. At ngayong araw na ito yung pang-ika-52 na linggo ng taong 2025. At ilang araw na lamang tayo po ay magpapaalam na sa taong 2025. Lagi po nating tandaan that every year ends, but God never ends. Amen. Amen. Bawat taon ay nagtatapos, ngunit ang Diyos kailanman ay hindi po nagtatapos. Ang pagkatapusan ng taon is a spiritual checkpoint, not just a calendar change. Hindi lang pagbabago ng taon o pagbabago ng kalendar ang pagtatapos ng taon, kundi ito po ay tinatawag na spiritual checkpoint, na kung saan ay nagkakaroon tayo ng pagninilay-nilay, nagkakaroon tayo ng pagmumuni-muni, pag-aalaala sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa atin. Alam natin that God watches over our year from the beginning to the end. Mula noong unang araw ng taong 2025 hanggang sa huling araw ng taong 2025, lagi po nating tandaan na ang Diyos ay laging nakamasid sa atin, ang Diyos ay laging nakabantay sa atin, ang Diyos ay laging tapat, at ang Diyos ay laging napakabuti sa ating mga buhay. At ngayong pagtatapos ng taon na ito yung panahon na kung saan ay pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang katapatan, pagtiwalaan natin siya sa lahat ng kanyang mga kabutihan at sa mga gagawin pa niya sa ating mga buhay sa mga susunod na taon. Ang tanong is, how will we end this year? In faith and gratitude. Papaano natin tatapusin ang taong ito na kung saan ay merong pananampalataya at pasasalamat sa Panginoon? May mga local government unit o may mga munisipyo po na nagbawal ng pagtitinda ng anumang paputok. Sa ibang bayan dito sa Tarlac, ipinan po ang pagbibinta, paggamit ng anumang paputok maliban lamang sa mga tinatawag na fireworks display
pero kailangan meron pong clearance, meron pong permit sa munisipyo. At papayagan lamang ito. Ano bang dahilan yon? Napakagandang dahilan at napakagandang reason na iniisip ng local government unit yung kaligtasan ng bawat isa. Na hindi lamang ang fireworks display ang pagsalubong sa bagong taon. Hindi lamang sa ingay ang pagsalubong sa bagong taon. Ito yung pagkakataon na pasalamatan natin ang Panginoon. Maraming mga tao, hindi nila alam kung paano nila sasalubungin ang bagong taon. Hindi nila alam kung paano sila magpapaalam sa bagong taon. Pero sa umagang ito, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon kung paano natin tatapusin ang taong ito at kung paano natin sasalubungin ang bagong taon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Number 1 na hakbang kung paano natin tatapusin ang taong ito. Sa Psalm 103 verse 2, ang sabi po dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang sabi sa binasa kanina sa English version, forget not all His benefits. Remember God's faithfulness. Sa pagtatapos natin ng taong 2025, kailangang alalahanin po natin yung katapatan ng ating pong Panginoon. Ang sabi ni David, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Forget not all His benefits. Lagi nating alalahanin yung kabutihan, yung katapatan ng ating Panginoon. God preserve us through challenges we did not see coming. Sa mga nagdaang taon, nagkaroon tayo ng mga mabibigat na mga pagsubok, mabibigat na mga challenges, mga hamon sa ating mabuhay. But we survive because God is faithful. Amen. Nakasurvive tayo dahil napakabuti at napakatapat ang Panginoon. Na kumbaga, may mga panalangin tayo na sa tingin natin ay hindi tayo tinugon ng Panginoon. May mga hinihiling tayo sa Diyos na sa pakiramdam mo ay hindi pa tinugon ng Panginoon. But hanggang ngayon, nakasurvive ka pa rin. Hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Ibig sabihin, napakatapat ang ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong 26, nagpunta po ako ng Antipulo dahil nagkaroon kami ng first batch reunion ng aming mga batch doon sa Bible School. Bagamat hindi kami kumpleto dahil magkakalayo yung bawat isa at ito'y biglaan lamang na ginanap namin dahil laging na lamang ang tawag na namin is lagi na lang drawing. Dapat kulayan na natin yung drawing. Ibig sabihin, laging pinagpaplanuhan, laging pinag-usapan, pero drawing lang. Pero nung 26, nasimulan ng nakulayan. At nagkaroon ng mga testimonies after our graduation in Bible School. Kumusta yung naging buhay po natin hanggang ngayon? Nagulat po kami, grabe pong mga patutuo sa ating buhay ng bawat isa. Grabe yung mga pagsubok na naranasan ng bawat isa, pero still, nakasurvive pa rin. Dahil ang Diyos ay tapat sa ating mabuhay. Amen? Amen. Kaya itong pagtatapos ng taong ito, isipin mo kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay mo. Minsan nga, hindi tayo nagiging tapat sa Diyos, but ang Diyos is still nagiging tapat sa atin. We must count our blessings, both obvious and hidden. Bilangin natin yung mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung mga problema, hindi yung mga pagsubok. Isipin natin, sabihin natin, Pastor, nabibilang lang yung pagpapala na binigay sa akin ng Panginoon. Yes, yun po yung ating mga bilangin.
Ang alam po kasi nating pagpapala is financial aspect lang. Pero yung pagpapala na hindi natin nakikita, yung magandang kalusugan po natin, yung pagpapala na minsan hindi natin nare-recognize na yan ay blessing ni God, ay yung ating hininga. Araw-araw, nagkakaroon tayo ng hininga. Araw-araw, gumigising tayo ng may buhay. Bawat gabi, paglipas ng araw, tayo po ay natutulog, kinabukasan, nagigising tayo. Yan ay blessing ni God. Amen. Na sa maghapong yan, walang anumang nangyari sa iyo. Sa maghapong yan, na pagtatrabaho mo para sa pamilya mo, sa maghapong yan, iningatan ka ng Panginoon, nakauwi ka ng payapa, nakauwi ka ng matiwasay sa iyong pamilya, at kinabukasan, nagising ka at magtatrabaho ka na naman, yun ay blessing ni God. Amen. Hindi lamang pinansyal ang pagpapala ng Panginoon, maging yung ating hininga, maging yung ating pisikal na kalakasan, maging yung ating spiritual na kalakasan, maging ang ating mga kalusugan, yan ay pagpapala ng Panginoon. Na yun ang dapat nating alalahanin. Kaya nga, ang sinabi ni Psalmist David, inutusan niya ang kanyang kaluluwa nang sabi niya, purihin mo o aking kaluluwa ang Diyos at huwag mong kalilimutan ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya bago magtapos itong bagong taong ito o itong taong 2025, huwag nating kalimutan na alalahanin yung katapatan ng Diyos sa buhay mo mula January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, alalahanin mo kung gaano katapat ang Diyos sa buhay mo. Minsan hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, pero ang Diyos still nagiging tapat po sa atin. Pangalawang hakbang, kung papaano natin tatapusin ang taong ito. Sa Philippians 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Release the weight of the past. I-let go mo na yung nakaraan. Amen. Past is past. Huwag nating hayaang makulong tayo sa nakaraan. Kahit anong gawin po natin, hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Nakaraan na yun. I-let go na po natin yun. Huwag na po nating babalik-balikan. Some things must end so new things can begin. Kailangan pakawalan na natin yung nakaraan upang makapagsimula ng panibago sa ating hinaharap. Amen. I-release natin yung mga failures. Nakaranas ka ng failures itong taong 2025. Nakaranas ka ng regrets, pagsisisi. Nakaranas ka ng mga offenses. Nakaranas ka ng mga unfulfilled expectations itong taong 2025. Bago matapos ang taong ito, i-release mo ng lahat ng yan. Ikaw ba ay nasaktan itong 2025, i-release mo ng lahat yan. Pakawalan mo ng lahat. Let go and let God. Amen? Release forgiveness. Pakawalan na rin po natin yung pagpapatawad. Meron bang nakasakit sa damdamin mo? Meron bang nakasakit sa iyo? Meron bang gumawa ng hindi maganda sa iyo? I-release mo yung pagpapatawad. Forgiveness. Unang-una, forgive yourself. Kailangan patawarin mo muna yung sarili. Minsan sa mga failures po natin, minsan ang nangyayari, isinisisi natin sa ibang tao. Kung hindi sana nagkaganon, kung hindi sana sa taong ito, hindi sana ako pumalpak. Pinapasa natin sa iba. But this morning, we must release forgiveness. Patawarin natin ang ating sarili. Hindi sana ako nagkaganito kung hindi ako nakagawa ng maling decision. Amen? Amen.
yung mga gawa nating maling desisyon. Kaya tayo pumapalpak minsan. Kaya this time, patawarin natin ang ating sarili. Pangalawa, forgive others. Patawarin natin ang iba. We cannot carry yesterday's burdens into tomorrow's promise. Hindi natin pwedeng dalhin yung bigat nung kahapon para sa pagharap natin sa kinabukasan. Let go of what God has already delivered from us. Pinatawad na tayo ng Panginoon mula sa ating mapagkukulang, mula sa ating makasalanan. Then, matuto din tayong magpatawad. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, sa Lamentation chapter 3, verses 22 to 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Recognize God's renewing mercy. Kilalanin natin yung pagpapanibago ng pag-asa o ng kalakasan ng ating Panginoon. Anong sabi niya? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Bawat umaga, nagiging bago, nagiging sariwa, yung pag-asa, yung pag-ibig, yung habag ng ating Panginoon sa atin. The new year is not built on our perfection, but on God's mercy. Ang taon o ang bagong taon ay hindi nakabase sa ating pagiging perpekto, kundi dahil sa habag ng ating Panginoon. Specialty ng Diyos ang gumawa ng bago sa ating mga buhay. Kaya nga, they are new every morning. We must enter the new year with humility and expectancy. Trust God for renewal. Trust God for spirituality. Trust God for the renewal of our emotional and for the renewal of our mentality. Pagtiwalaan natin ng Panginoon. Kaya itong pagtatapos ng taong 2025, kilalanin natin yung dakilang pag-ibig, yung dakilang habag ng ating Panginoon. Because of the mercy of God, because of the love of God, nandito ka, nakatayo ka pa rin, na nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Kung wala ang lakas ng Panginoon, kung wala ang habag ng Panginoon, siguro yung bigat, yung dami ng problema, na pagsubok na naranasan natin, baka hindi natin kinaya. But because of God's love, because of God's mercy, dumanas man tayo ng malalaki at mabibigat na problema at pagsubok sa buhay, iba't ibang pressure ang ating naranasan, but still, andito pa rin tayo na nakatayo, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Panginoon, without God, wala tayong magagawa. We can do nothing apart from God. Wala tayong magagawa kung tayo ay malayo sa Panginoon. Kaya salamat sa habag. Salamat sa presensya ng Panginoon. Dahil itong 2025, kahit kailan ay hindi nagkulang ang Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng mga patutuo po natin, may mga time na nire-review ko yung mga videos ng mga testimonies from January, unang Sunday ng January 2025. Pinapanood ko lahat yung mga testimonies. Lahat nagdideklara ng kabutihan, katapatan ng Panginoon. Nagpapatunay lamang ng Diyos
kahit kailan na hindi nagkulang sa inyong mga buhay, according sa mga patutuo po ninyo na nakapost, na nakabideo, na nakapost sa ating Facebook page. Kaya napakaganda na balikan natin kung gaano kadakila, kung gaano katapat ang Panginoon. Kung nakita natin na naging tapat, naging mabuti, at hindi nagkulang ang Diyos sa buhay mo itong taong 2025, mas lalo mong pag-iigihan at mas lalo kang mapapalapit sa Panginoon sa taong 2026. Kasi alam mo na mabuti at napakadakil at napakatapat ng Diyos na ating sinasamba. Tayo pong lahat ay tumayo. Muli nga po natin awitin yung inawit natin kanina. Kahit kailan, di ka nagkulang. At habang inaawit po natin ito, we must remember God's faithfulness in our lives. From the beginning, from the first day of 2025 until the last day of this year, kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon. Hallelujah. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kung ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin Yes, Lord. Hallelujah. inibig mo ko noon. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kahit kailan, Yes, Lord. Hallelujah. di ka nagkulang. Oh, glory. Hallelujah. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo Sa ating walang hanggan. inibig mo ko noon. Inibig mo ako. Inibig mo ko noon. Inibig mo ko Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa inyong katapatan sa aming mabuhay. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Mula pa nung unang araw ng taong 2025 hanggang sa pagtatapos ng taong ito, kahit kailan, Panginoon, ay hindi ka nagkulang sa amin. Na kahit kami nagkukulang minsan sa iyo, nagkakamali kami sa inyo, hindi kami nagiging tapat sa iyo minsan, Panginoon. But still, ang iyong katapatan, still ang iyong kabutihan, still ang iyong habag, ang iyong biyaya, ay patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Doon pa lamang, Panginoon, napakadakila mo.
napakadakila mong Diyos, napakabuti mong Diyos, naming sinasamba. Kaya sa loob ng 365 days at 52 weeks, Panginoon, masasabi namin, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Dahil sinamahan mo kami, nakaranas man kami ng iba't ibang mga problema, iba't ibang mga pressures, iba't ibang mga pagsubok sa aming mabuhay. Panginoon, hindi namin naranasan, hindi namin naramdaman na iniwan at pinabayaan mo kami. Ang iyong presensya ang laging nakaagapay sa amin. Handa kang tumulong at handa mo kaming tinulungan nung kailangan namin ng tulong habang andyan ka nakantabay sa amin 24/7. Panginoon, sa pagtatapos ng taong 2025, hayaan po ninyo na patuloy naming maalala ang lahat na ginawa mong katapatan, kabutihan sa aming buhay. At sa pagsalubong namin sa bagong taon, Panginoon, punuin mo ang aming mga puso ng mapagpasalamat, puso na mapanalanginin, puso na mas lalong mapalapit sa inyo, Panginoon. Kaya gabayan po ninyo kami sa aming pagsalubong sa bagong taon. Ingatan at protektahan mo ang bawat anak mo, ang bawat miyembro ng aming mga pamilya, Panginoon. Patuloy mong gabayan at pagpalain. Salamat, O Diyos, sa inyong katapatan, kabutihan sa taong 2025. Sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng malakas ng Panginoon.